Masayang araw po mga ka-PL. Bago po natin pag-usapan itong samot-saring balita na kaganapan po sa ating bansa patungkol po sa usaping pangpolitika mga kababayan. Hayaan niyo pong ikwento ko lang po sa inyo sandali. Sandali lang naman, saglit lang naman po ito. Itong tungkol po sa mga kumakalat ngayon sa social media mga kababayan. Kumakalat po ito at kung di ako nagkakamali pinakakalat yata ito ng isang kilalang DDS vlogger. Kaibigan po natin. Ewan ko lang kung gaano katotoo ito. Sana totoo ito mga kababayan kasi sigurado pong matutuwa ho kayo. Lahat tayong mga DDS matutuwa ho rito na eto di umanong si Saldico mga kababayan. Ayon po ito sa kwento ng ating kaibigang DDS vlogger ha. Handa di umanong tumestigo para sa defense team ni Pangulong Duterte. Hindi po kontra, kundi tetestigo siya para kampihan ang grupo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siguro, sasabihin niya, mga kababayan, na totoong walang kasalanan ang dating Pangulong Duterte. Gawa-gawa lang namin yan. At isa ako dyan sa mga nagplano. Kasi noong araw, noong mga nakaraang taon, hindi namin kaalyado yan. Hindi ko naman sinasabing kaalyado na ako ngayon ng mga Duterte, kundi dahil sa pinag-iinitan na ako ng gobyerno sa Pilipinas, pinag-iinitan na ako ni Marcos o pinag-iinitan na ako ni Romualdez, sasabihin ko na ang katotohanan. Maaring ganyan po ang senaryo, mga kababayan, oras na magkatotoo itong kumakalat nga ngayon sa social media, magtetestigo na di umano si Saldico para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa madaling salita, tutulungan niyang makalaya na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. At siguro sasabihin niya pa na, inutusan lang naman ako ng mga yan Inutusan ako nitong isang mama na buhaya o inutusan ako nitong isang mama na ngiwi ang panga. Sumusunod lang ako. Sila ang tinuturing kong amo. At yan na nga ang naganap. Nasa tanggapan nyo na. Ang dating Pangulong Duterte. Maring sasabihin lang ng gano'n ni Saldico, mga kababayan. Napakaganda po nito. Kung totoo man ito para sa defense team, mga kababayan. Lahat ng mga testigo na pumunta riyan ngayon sa The Hague, Netherlands para tumestigo kontra kay dating Pangulong Duterte, na ibabasura lahat yan. Kasi maraming hawak maaari itong si Saldico na mga ebidensya, mga kababayan, na makapagpatunay na wala ngang kasalanan ang dating Pangulong Duterte, kundi ginawan-gawan lang ng istorya, ginawan lang ng kaso para masira ang kanyang kredibilidad at higit sa lahat, paniwalaan ng karamihan na totoo di umano itong kanyang mga EJK at saka itong kanyang war on drug. At yan na nga ang nangyari. Pinaniwalaan nga ng iilan. Bagay, iilan lang naman yan, mga kababayan. Ang mga naniniwala dyan, ay yung mga siyempre binayaran lang ho nila para gipitin, ikulong ang dating Pangulong Duterte. At sana, totoo itong mga kumakalat na ito para matapos na ang paghihirap ng ating Tatay Digong. Makabalik na siya ng bansa kasi yun naman ang gusto natin makauwi siya sa Pilipinas ng buhay. Kasi udang mahina na pangangatawan niya, importante buhay. Kasi ang kagustuhan lang naman ni Tatay Digong, di po ba mga kababayan, dito siya bawian ng buhay sa ating bansa. At hindi doon sa The Hague, Netherlands. Di ho ba? Sana totoo itong mga kumakalat ngayon sa social media. Okay? Ipanalangin po natin ang ating Tatay Digong. Okay? Ito pa, isang balita, mga kababayan, ito na. Simulan na po natin itong mga maiinit na balita, lalong-lalo na. Nako, itong tungkol kay Bangag, mga kababayan, may bago na siyang racket.
Ha? Kasi nga, nabuking na siguro, o nabuking na nga natin, hindi siguro, talagang totoo na nabuking na natin, itong tungkol sa maanumalyang flood control project na yan ang ginagawa nilang gatasan, yan ang pinaka-milking cow nila para magkaroon sila ng limpak na salapi. Parang gumawa ng racket itong si Bongbong Marcos. Sinolo niya na ang racket, mga kababayan. Sinolo niya na. Meron na sa sariling gatasan o milking cow para tiba-tiba pa rin siya. Paldo-paldo pa rin siya. Kahit na natigil na yung mga maanumalyang flood control project kasi wala na, buwag-buwag na sila eh. Wala na si Saldico, o si Martin Romualdez. Hindi na natin malaman kung healthy pa ba kalusugan itong mama na ito o baka naman kinakalabit na ni Taning. Di kamatayan. Oy, li ka na. Tama na. Overlap ka na dyan. Overdue ka na dyan sa mundo. Dito ka na. Tapos. Di ba? Wala na. Hindi na makagalaw. Ibig sabihin ng grupo nila para magnakaw pa sila sa kaban ng bayan. Kaya, dito sa ibinunyag ni Congressman Erice, mga kababayan, ito, basahin ko po. Ayan, urong lang tayo para makita nyo po. Ayan, no? Sabi ho dito, Representative Ega Erice alleges President Marcos received 2 billion from the Bureau of Customs and confidential funds citing leak text message with Adrian Bersamin. Maliban po doon, mga kababayan, sa mga sinabi ni Adrian Bersamin na mayroon silang conversation ni Bongbong Marcos, ito, karagdagan po ito doon sa pasabog ni Congressman Erice. Itong 2 billion nga, mga kababayan, na galing pala ito sa Bureau of Customs. Mantakin ho ninyo yan, mga kababayan. Sinosolo niya na ang lakad niya. May sarili na siyang racket, mga kababayan, para hindi ho siya maubusan. Bakit niya ito kailangan? Aba, kailangan niya po ito. Paano ho yung mga binubuhay niyang mga tuta ngayon? Yung mga binubuhay niyang mga aso ngayon na mga attack dog niya? Ang mga trolls, yung mga vlogger nila. Kailangan po nila ito na magkaroon sila ng racket para meron silang ipagtutustos, mabuhay at tuloy-tuloy po ang pagdepensa para sa kanila. Siyempre sila po makikinabang yan eh. O iba pa ho dyan, yung mga survey firm na kinakailangan pabanguhin ang kanilang imahe. Pataasin bahagya ang kanyang trust ratings, performance at saka approval. Para nga naman mapagtakpan yung bagsak niyang ratings ng mga nakaraang quarter. So malay natin, itong first quarter of 2026, baka lang naman, magulat ho tayo, baka biglang tumaas po ang kanyang mga ratings, mga kababayan. Siyempre, babawiin ho nila yan para hindi po kahiya-hiya. Pero kahit anong pagpapataas po niya ng kanyang ratings, wala na hong silbi yan. Alam na po ng mga Pilipino kung gaano po sila kagahaman sa salapi. Maraming beses na nga involved itong si Bangag sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi lamang po ang mga kontraktor ang nagsasabi. Hindi lamang po si Saldico. Hindi lamang po si Gutesa. Ayan na, meron ng 18 Marines at meron pang 12 na naman na susulpot at magpapatunay na si Bongbong Marcos ay sangkot di umano sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, sangkot sa maanumalyang flood control project at mali-malitang perang ibinibigay sa ilang mga elected official o opisyal ng gobyerno. Maging siya tumanggap din. Antay-antayin natin yung 12 na yon. Siguradong mas matindi po ang pasabog nun, mga kababayan, kaysa
18 na lumutang sumunod kay Gutesa. Baka mas marami pong hawak yun ng mga na mga ebidensya o nagpapatunay na hindi kasinungalingan ang sinasabi ni Gutesa at ni Saldico, kundi patotohanan nila kasi sila mismo ang gumagalaw, nagdi-deliver ng mga pera. Abang-abangan ho natin yan. At eto nga, mga kababayan, may sariling racket na si Bangag. Ayaw pagutom no? Ayaw niyang mawalan ng racket. Gusto niya tuloy-tuloy, mga kababayan. Siyempre, paano niya buhayin yung mga alaga niya? O, di po ba? O, eto pa, isang balita, mga kababayan. Ito, siguradong matutuwa ho dito ang mga kababayan kong Mindanawan. Siyempre, isa na po ako doon. Matutuwa ho ako dito, mga kababayan. Bakit? O, eto po ang balita. Basahin po natin. Nako. Kayo ba handa nang tumira sa Mindanao kung sakasakaling magkatotoo ito? Ha, mga kababayan. Bagay, malaki pa po ang lupain ng Mindanao. Hindi po binabaha madalas ang Mindanao. Bihira lamang po tamaan ng bagyo at piling lugar lang ang tinatamaan ng bagyo. Meron mang mga pagbaha na mga nagaganap dahil sa lakas ng ulan, sa bayan ng Buhawi at ng high tide ng dagat, hindi makalabas yung agos ng tubig, kaya nagkakaroon ng baha. Minsan lang yan at gawa lang yan ng isang Buhawi, hindi ng isang bagyo. O eto po ang magandang balita. Nako, sigurado ho, pagka nangyari na po ito, nako, mag-iisip talaga kayo, lilipat na kayo sa Mindanao, mga kababayan. O ito, sabi the Free Mindanao Movement. Makinig po kayo, maganda po ito. The Free Mindanao Movement has transmitted regional solution or resolutions reviving the 1986 Declaration of Mindanao Independence to the United Nations Committee on Decolonizations, its chairman's announced Wednesday. Mga kababayan, Mindanao Independence Resolutions transmitted to UN. Ayan na po. Gumagalaw na ang grupo na nagsusulong nitong Mindanao Independence, mga kababayan. Ang paghihiwalay ng Mindanao sa Luzon at sa Visayas. Lilinawin ko lang, kaklaruhin ko lang, baka mamaya sabihin na naman itong mga animal na mga trolls na ito. Mga visit niya mga yan puking ina mga yan Baka sabihin na naman itong mga yawa na ito, napaka na ito ng mga Duterte. Utos ito ni BP Inday Sara, mga yawa mo. Walang ganon ha. Meron lamang talagang isang grupo. Matagal na ito Ayon sa interview ko kay Congressman Alvarez, kung natatandaan pa po ninyo, panahon pa po yun ng Maisog, kasagsagan pa po ng Maisog yun, na na-interview ko si Congressman Alvarez patungkol dito. Sinabi niya sa interview niya na hindi pa nila napapag-usapan. At hindi ko rin naman sinasabi na kasama siya sa grupong ito. Pero ang nasabi niya lang, mayroon di umanong isang grupo na nagsusulong nito. Sino man ito sila? Aba, saludo ako sa inyo mga sir. Sana magtagumpay po kayo dito sa hangarin ninyo na Independence Mindanao. Kasi po, mga kababayan, uulitin ko, na i-transmit na po sa UN. Pag-uusapan na po ito. Hindi po natin alam kung ano yung mga na-transmit na sa UN para maging success itong Mindanao Independence. Hindi po natin alam kung anong mga dokumento. Malay natin, baka majority ng mga alkalde sa buong Mindanao, majority lang ang sinabi ko baka majority o di kaya, eto na, masama. Masama sa pandinig
ng mga ayaw ng Mindanao Secession. Sa atin, okay tayo dyan. Oh. Baka lahat ng alkalde ng Mindanao pumirma. Malay natin, baka pati mga kongresista. Iilan lang yan. Siyempre, may hawak pa rin yan sila Tamba at si Bangag. Mga elected officials, malay natin, baka pumirma. Na mas nanaisin na lamang nila na magkaroon ng Mindanao Secession. Kaysa naman sa manatili, ganitong napakalala ng korupsyon sa ating bansa. Damay ang malalaking pulo sa ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Visayas, Mindanao, damay. Yan. Ang Luzon, diyan nang gagaling yung mga buitre na mga kawatan sa kaba ng bayan, mga kababayan sa ngayon, Mindanao Independence ang isinusulong nitong grupong ito. Sana, magkatotoo ito. At matagal na ito talaga. Kung di ako nagkakamali, ang kasama sa grupong ito noon pa, matagal na panahon mga kababayan, kasama pa dito si Nini Pimentel. Kilala nyo naman po siguro si Nini Pimentel. Kasama pa po siya rito, na mayapa na lang. Tumanda pati yung sa Senado, na hindi po nila ito naisagawa. Hindi po nagtagumpay sa panahon nila. Malay natin, sa mga panahong ito, mga kababayan, magkatotoo ito. Wow! Paano yan? Kayo mga nauumay na sa NCR, sa Luzon, dahil sa mga elected official ninyo na mga magnanakaw, walang nangyayaring improvement, kahit mga flood control, ginagago tayo, sinasabing ginagawa daw, pero wala naman. Kaya naman tuloy, ang baha hindi mapigilan tuwing nagkakaroon ng tag-ulan. Pumapasok na itong mga tag-ulan, sasabayan pa ng bagyo. Eto, malapit na, paparating na naman. Magsipaghanda na kayo. Handa po ba kayo na lumipat sa Mindanao? Nako. Ang mangyayari nito, mga kababayan, mukhang magiging ahente ako ng lupa. Kapag ka mayroong gustong bumili ng lupa sa Mindanao, magiging ahente ko. Marami akong kilala na mga nagbebenta ng lupa sa Mindanao. Nako po. Tsaka na, pagka nangyari na ito, wag muna ngayon. Di ba, mga kababayan? Para sa akin, okay to. Masaya ako rito. Sana magkatotoo to, mga kababayan. Eto na, mga kababayan, dagdag ko pa po. Nako. Di ba ga, noong nakaraang linggo pa lang, sinabi ko na ho sa inyo na ang Juan Bangsamoro nagpahayag na po ng suporta, mga kababayan, kay BP Inday Sara sa kanyang kandidatura sa darating na 2028 election sa pagka-presidente. Tapos yung nabuo na koalisyon, iba't ibang grupo ho yan, iba't ibang parallel group ho yan, mga kababayan, nabuo ho nila. Koalisyon na ngayon, nagkaisa ho sila. Itong koalisyon na ito, siyempre may mga kanya-kanyang grupo yan, may kanya-kanyang mga tao yan, bawat grupo. Nagkaisa na sila na sumuporta sa ating pangalawang Pangulo para sa 2028 election sa kanyang pagtakbo. Ngayon pa lang yan, 2026 pa lang, nagbigay pa lang ng pahayag si BP Inday Sara, natatakbo na siya sa 2028. Nagsisulputan yung mga parallel group at nagsasabing susuportahan nila si BP Inday Sara. Napakarami na. Ngayon, may panibago na naman po, mga kababayan. Pinakamalaki di umano ito na grupo, mga kababayan, na handang sumuporta pa rin po kay BP Inday Sara. Sasakit talaga ang ulo nito ni Lenny at ni Marcos, mga kababayan. Itong pinagsamang lutang at bangag, in short, lungag.
For sure, for sure, matatalo na itong mga yawa na ito, hindi na ito mananalo. Eh, nagsamba ba naman ang lutang at saka bangag eh. O ano mangyayari po sa Pilipinas yan pag yan ang naging presidente, yan ang mahalal. Eh di hamak na mas magaling, matalino, si BP Inday Sara kasi sa dalawa na yan. Sasakit ulo nila rito. Ito, basahin po natin mga kababayan. No? In UP, ayan, in UP pala, against Duterte impeachment, o hindi po sila mga kababayan, sang-ayon sa impeachment para kay BP Inday Sara. EPL, impeachment lang yan eh. Hindi naman yan tungkol sa kandidatura ni BP Inday Sara. Oo, naroon na tayo. Hindi pa ito tungkol sa kandidatura ni BP Inday Sara. Pero, maiko-convert po ito mga kababayan as vote for BP Inday Sara. Magiging boto ito ni Inday Sara sa 2028. Maaari pong mangyari yan. Imposible ho ba? Hindi po yan imposible. Eh ngayon pa lang eh. Oh, tutol na po sila sa impeachment nga lang yan eh. Kahit alam na natin na malabong mangyari na ma-impeach si Inday Sara dahil sa paulit-ulit nilang grounds sa kanilang impeachment. Paulit-ulit lang naman yan eh. Wala nang silbi ang impeachment na yan. Eh, napakarami ng mga kongresistang ayaw ma-impeach si Inday. Tahimik lang yung iba, hindi lang nagsasalita, pero di umano, ayon sa ating mga kaibigan, na mga kongresista, mga kababayan, marami sa House ang ayaw pumirma sa impeachment kay Inday Sara. Hirap nga silang makuha yung 1/3 na boto. Oh, kaya nga ginagawa ng isang mamang sundalong kanin, nag-iikot di umano sa House para manghikayat. Eh nahirapan silang manghikayat eh. Hindi nga nila mabuo-buo yung 1/3 niyan. Kulang pa nga ng 25 katao. Habang kulang ng 25 katao, si Inday Sara naglabas ng statement na tatakbo siya sa 2028. Eh di lalong nawala na. Siyempre maninigurado lang yung mga yan na hindi sila maiinidoro sa darating na eleksyon. Sino maninigurado? Itong mga taga-House, mga kongresista na boboto sa impeachment, eh matatalo sila sa susunod na halalan. Anong gagawin ho nila? Hindi ho sila boboto na. Katulad nitong NUP, o tuloy natin, the National Unity Party, one of the biggest, mga kababayan ha, one of the biggest groups in the House of Representatives, say its member will almost likely not vote in favor of the impeachment against Vice President Sara Duterte unless a new evidence emerges. Kung merong bagong ebidensya na ilalabas, yan, boboto na sila. Eh wala nga eh. Kung merong lalabas na panibagong ebidensya, oo, pipirma daw sila. Boboto daw sila for yes to impeach Inday Sara. Pero wala nga. Parehas lang ang grounds ng mga nakaraang impeachment complaint na ipinail nitong mga bugok. Also, naglabas na sila ng kanilang pahayag na hindi ho sila boboto sa impeachment. Duterte a week earlier that she will run for president in 2028 as she faces fresh complaints to oust her from office. The House Justice Committee will tackle the 4 impeachment complaints against Duterte beginning March 2. O, eto malapit na. Mapapag-usapan na di umano itong impeachment complaint kay Inday Sara sa March 2, mga kababayan. O, kasunod nga ng pagpapahayag ni BP Inday Sara, tatakbo siya, mga kababayan, sa pagka-presidente sa 2028, eto na. Hindi ho sila boboto sa impeachment. Ngayon, paano maiko-convert yan as votes for Inday Sara sa 2028? Eh, simple lang. Oh, natural. Mga kababayan, siyempre, nanaisin po nila na manatili po silang kongresista. No? Alam siguro ho nila, mga kababayan, na napakaraming Duterte diehard supporter sa Pilipinas
at maaari po silang itablan to o tablahin ito. Oras na sila ibumoto ho ng, sa impeachment ni BP Inday Sara. Naninigurado lang rin po sila. Ganun po sa politika. Mahirap na nga naman mawala ng kapangyarihan ngayon, lalo na't nakasanayan mo na, wag ka na lang makisawsaw dyan sa pwede mong ikasira. Ito ho, maiko-convert po ito as votes. Palagay ko lang maiko-convert po ito as votes for Inday Sara sa 2028 election. Adi ayos. Ngayon pa lang, 2026 pa lang, unti-unti nagsisisulputan mga kababayan ang suporta kay BP Inday Sara. Sinabi ko na ho sa inyo yan nung nakaraang linggo, o araw lang yata nakalipas wala pa yata ng isang linggo. Sa mga susunod na linggo pa, sa mga susunod na buwan pa, may mga susulpot na yan na handang sumuporta kay Inday Sara. Abang-abangan pa natin, marami pa po mga kababayan, hindi pa po ito pinal, marami pa po, sigurado ho yan. Nako, papaano na ito? Sasakit na ulo nila nito, mga kababayan. Okay, ito, isa pang balita, di bagay, nagkaroon ng press conference itong si Amy Marcos sa Senate, mga kababayan. Nagpa-press con siya kahapon yata, isang araw. Naglabas po siya ng panibagong diagram. Na itong diagram na ito, patungkol po sa corruption na nangyayari sa ating bansa, mga kababayan, na pinagkuhanan niya, lamang di umano niya ng base tungkol doon sa sinabi ng 18 Marines. Nakabuo, sa madaling salita, nakabuo sila ng isang diagram, mga kababayan, patungkol sa mga masterminds at korupsyon sa ating bansa, batay doon sa mga sinabi noong 18 ex-Marines. Ito ho, basahin ko po muna bago ko ipakita ang diagram. Ito ang sabi. Sino ang masterminds? Tanong ha. Ipinakita ni Senator Amy Marcos ang isang link analysis, okay, na nakabase sa joint affidavit ng 18 mga nagpakilalang dating sundalo. Analysis, link, analysis, ibig sabihin mga kababayan, analyze lang nila ito. Nakabuo sila ng isang diagram to Nakadetalye rito ang mga itinuturong mastermind ng mga sundalo, no? Kabilang umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilang mga mambabatas at pinadalhan ng mali-malitang pera at ang mga bahay o lugar na pinagbabagsakan ng mga ito. So ito na po mga kababayan. Kayo na lamang po humusga mga kababayan kung tama ba itong inilabas ni Amy na analyst to the mastermind di umano kung tawagin nila. Link analyst to the mastermind. Yan po ang tawag nila dito. Para sa akin, diagram po ito. Tulad po nung nakaraan na meron din pong lumabas na diagram na ang nakalagay sa itaas, pinaka-mastermind, question mark, walang mukha, hindi inilagay, tinakpan lang. Ngayon, ito hong pangalawa na mismong si Amy Marcos na ang naglabas. Ayan nakikita niyo naman po siguro, tabi lang ako, ayan nakikita niyo naman siguro mga kababayan. Ayan maliliit yung letra, palakihin po natin. Basahin ko na lang po dito. Ang pinakaitaas po, nakalagay po dito mga kababayan, si Saldico. Oo, nariyan si BBM, nariyan sila George Garcia, naririto po si tawag dito, Gregorio Katapang, narito din po si anditin po ang media coordinator. Tulad ditong nandito pangalan po, Joey De Guzman, nandito po. Nandito rin si Martin Romualdez, si Representative Edwin Gadiola,
Nandito rin si Torres, si Trillanes, si Remulla, si Boying, Boying Remulla, ang ICC, si Pangandaman, narito. Ayan. Yan po yung mga tao. Kasi sinama ko na po ang tanggapan ng ICC. Ito basahin po natin ang pinakadulo, mga kababayan. Aguado Residence, sinubukan kong intindihin itong mga diagram na ito, yung mga linya-linya na yan. Ang hirap po intindihin, ang daming linya, hindi po masyado yata marunong gumawa ng diagram, ang gumawa nito. Ito house use in the delivery of money. Ayan, at mayroon po mga address nakalagay, mga kababayan. Hindi ko na lang po babasahin itong mga address. Nakikita niyo naman po siguro, ayan malaki-laki naman yan. Use in the delivery of money pala. Use naman, sorry. Houses use in the delivery of money. Ayan, nakikita niyo naman siguro. Nandito pa pala mga tao, ibang hindi ko nabanggit na mga tao, mga kababayan, si Kimbo, si Bonoan, at saka si Sandro Marcos kasama din dyan. Aguado Residence, nabanggit din po. Nariyan din po ang mga security personnel ni Saldico. Hindi ko na lang po isa-isahin ang mga pangalan. Nariyan din po ang interviewed by ICC. Interviewed by ICC. Na mga police o mga men in uniform, narito din po. Mga legislators, mapasenado man o mapakongreso, narito din po. Trusted Executive Assistant Nico, nariyan din po ang mga pangalan. Meron din po mga bahay tulad itong Villaverde, Pasig City. Meron din pong Shangri-La BGC, mga kababayan. Nariyan din si Marcos. Ayan kompleto po. Yan po ang kanilang diagram na ipinakita, mga kababayan, sa pangunguna ni Amy Marcos. Ngayon, bakit ko po ito ipinakita sa inyo? Ano po ang dapat tukuyin natin dito? Kasi po, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, tulad nga ng sinabi ko kanina, ang gulo-gulo ng diagram na ito, hindi natin masyadong maintindihan. Pinaghalo-halo ho nila itong mga taong mga nakapangalan lang at saka itong mga taong kilala na. Dapat medyo, may magandang pa rito May magandang format pa dito para maintindihan ng madali ang diagram. Ito medyo magulo. Hindi ko alam kung sinadyang paguluhin. Talagang hindi lang marunong gumawa ng diagram. Link analysis, itong gumawa nito. Mga kababayan, kung napapansin po ninyo, pinakaitaas po si Saldico. Na para bagang lumalabas na si Saldico ang mastermind nitong lahat na ito. Sino naglabas nito? Si Amy Marcos. So, pinalalabas ni Amy Marcos na ang mastermind si Saldico at hindi ang kapatid niya. Ganun ba? Ikaw, Amy, lumalabas na ng unti-unti ang kulay mo. Hindi kaya dumidikit ka kay Inday Sara at sa mga Duterte senators para kung sakasakali nga namang hindi na presidente ang kapatid mo kayang-kaya mo pakiusapan. Sabihin mo na naman, wag mo nang ikulong yung kapatid ko. Wag niyo naman yung parusahan. Tulad ng ginawa mo, Pangulong Duterte di umano na naglulumuhod ka na noong meron ng gagawing operasyon sa grupo nila Marcos, itong mga nagko-coke, nakiusap ka di umano, naglulumod ka kay Tatay Digong na wag isama sa raid o wag ituloy ang raid na yan para wag masira ang pangalan ng kapatid mo. Hindi kaya parang ganito o parang ganun lang yon, Madam Amy? Magulo kasi ang diagram nyo Hindi namin maintindihan. Pero sa pagkakaintindi namin, maliman kami, pasensya na, pero parang pinalalabas nyo kasi na si Saldico ang mastermind, samantalang yung nauna,
na diagram na lumabas, question mark, ang imbes na litrato ng tao naroon, question mark. Tapos, may arrow pababa, sumunod si Martin Romualdez. Arrow ulit pababa, sumunod si Saldico. Yun, maaari pa, maniwala kami doon. O, bagamat question mark yun, napakadali namang tumbukin. Kung sino ang mastermind nitong mga anomalya sa flood control at corruption na nangyayari sa ating bansa. Di ba, mga kababayan? Ito gulo-gulo Hindi natin maintindihan kung sino tinutukoy niya rito. Oo, nariyan yung kanyang kapatid. Pero parang pumangatlo lang po. Lumalabas na si Saldico, sunod si Martin Romualdez, at saka pa si Bongbong Marcos, ganon. Aba, teka, sino si Saldico para pangunahan niya itong mga anomalya, itong corruption sa ating bansa at siya ang mag-mastermind? Sino siya? Ganyan ba kabobo ang kapatid mo, Amy Marcos, na kaya niyang sulsulan o kaya lang sang sulsulan ni Martin Romualdez at ni Saldico na tara magnakaw tayo, mangurap tayo, gamitin natin itong flood control na ito. Hindi halata ng tao yan kasi kunwari gagawa tayo ng mga proyekto pero gagawin nating ampaw. Kaso yung iba, naging gahama na, talagang wala nang ipinatayong flood control kahit ampaw. Kaya ghost project na ang kanyalabasan. Di po ba, mga kababayan? Parang ganun Di ba? Parang tanga-tanga naman ang kapatid mo, parang ambobo naman ang kapatid mo, walang sariling desisyon, hindi marunong magdesisyon. Di ba, mga kababayan? Wag nga kami, Manang Amy, wag nga kami, para naman tayong naglolokohan yan sino ba? Sino ba dapat? Ka-PL. Aba, walang iba para sa akin kundi si Bongbong Marcos siya ang pinakamakapangyarihan ngayon sa ating bansa. Siya ang mag-uutos kung ano ang nais nilang gawin itong grupo nila para makapanglimbat sila ng pera. Siya lang. Kapag sinabi niya tama na, kumita na tayo, okay na to, nabawi na yung ating mga campaign fund noong 2022 at saka 2025. Tama na, nabawi na natin, sumobra pa, may tubo pa tayo. Matitigil yan. O anong ginawa ni Marcos? Pinatigil niya. Di ba? Anong ginawa niya? Binuking niya ang flood control project. Siya mismo nagbuking para hugas kamay yun. Hugas kamay yun. Teka, hindi ako mastermind niyan. Wala akong kinalaman dyan. Yan ang gustong palabasin doon ni Marcos. Kaya niya ibinuking yun. Wala akong kinalaman dyan. Sila-sila lang yan. Tarantado ka ba? Loko-loko ka ba? Gagaguhin mo kami? Paniniwalain mo kami? Na wala kang kinalaman dyan? Ikaw ang presidente? Wag nga kaming gaguhin ninyo. Mga kababayan, ano po ang tingin nyo dito? Baka marunong po kayo tumingin ng diagram. Kayo na lamang po mag-analysis nito, mga kababayan. Mag-analyze. Kayo na lamang po mag-analyze nito. Kasi ang gulo, ang daming liko-liko Di natin maintindihan Kung iisa-isahin mo, matumbok mo yung isa, magugulat ka, teka, ba't meron pang ganire? Pero ang naintindihan ko lang dito bakit parang si Saldico ang ginawa niyang mastermind. Nako, niloloto na naman ni Mangga, mga kababayan. Niloloto na naman ni Mangga. Para hindi masyadong madiin yung kapatid niya. Si Saldico ang pinaibabaw niya. Matalino din. Nariyan nga ang pangalan ng kapatid niya, pero parang nadamay lang. Napakadali lang ho niyan. Pagtanggol sa korte. Teka, nadamay lang yung kapatid ko inutusan lang naman siya na pirmahan yung ganito-ganyan. Kaya pinirmahan niya, ayun, di niya naman niya alam na meron palang corruption na mangyari. Parang ganun lang ba? No? Inosente ang kapatid niya, pero inosente na merong kasalanan. Inosenteng nakagawa ng kasalanan. Inosenteng
hindi sadya ang pagkakasalang nagawa. Parang ganun ang gustong palabasin nitong si Amy Marcos, mga kababayan. Ako, dramahan na naman tayo nito, mga kababayan. Ano ho sa palagay ninyo? Kayo na lamang po ang humusga. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.